Good morning po. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Mga ganito po. Ang topic po natin ay sa lahat ng bagay, nagpapasalamat ka ba? So, ito pong katanungan. Kasi madalasan, ang tao hindi marunong magpasalamat. Nakakalimutan natin mag-thank you kay God. Sabi ko nga, ang buhay natin ay dapat punong-puno ng pasasalamat. Yun yung lagi ko sinasabi sa pamilya ko eh. Sabi ko, in everything, ano man ang meron tayo, ano man ang problema natin, pasalamat pa rin sa Panginoon. Bakit ko sinasabi yun? Pansinin niyo po yung verse 16 na nakasulat sa 1 Thessalonians. Sabi doon, rejoice always. Although napakahirap po na magsaya lagi dahil sa mga problema na ating ginaganas sa mundo ito. Pero kung isipin natin ang langit, napakagandang pag-asa. Lahat ng problema ito ay panandalian lamang. So sabi niya, pray without ceasing. In everything give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus for you. In 1 Thessalonians chapter 5, 16 and 18. So tingnan natin, ang culture natin ngayon encourage us to be discontent. Kasi kung nakaraang Wednesday, naalala po ninyo how to overcome frustration, disappointment, discouragement. So, mundo natin kasi ngayon po tayo, hindi natin makontento. Wala nang kakontento-kontento ang mga tao. Kung sino tayo, kung ano mayroon tayo, yan ang nagiging problema natin. Instead na magpasalamat sa mga tinanggap natin, mga pagpapala, mga talento na mayroon tayo. So, dahil sa culture natin, nangyayari kasi lagi puro na lang compare dito, compare doon. Mahilig ang tao magkumpara. Kung naman meron kapitbahay, kumpara dito, kumpara diyan. So, kung titingnan natin, ang tao, nabubuhay tayo sa inggit. Kaya tayo di marunong magpasalamat. Hindi na natin. Now, kung titingnan natin, ang hindi pagpapasalamat ay kasalanan pala. Pansinin niyo po. So marami sa atin nagkakasala pala dahil hindi tayo marunong magpasalamat. Pagkagising mo pa lang, hindi ka na marunong magpasalamat sa Diyos. So isa na palang agad pagkakasala ang nagagawa natin. Bakit ko nasabi pagkakasala? Because although they knew God, tinan niyo po, alam na natin ng Diyos, pero hindi natin siya niluluwalhati bilang Diyos. Isa pong kasalanan. Ang pagpapasalamat po sa Panginoong Diyos ay pagluluwalhati. Sabi niya, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Wala na, madumi ng isip natin eh. Iba na iniisip natin, pagkagising natin, kung ano kaagad. Pansinin niyo po ang buhay ng tao. Pagkagising, anong hinahawakan, anong inaakuha? Cellphone. Bata, matanda, ganyan po katakalakalan sa mundo ito. Tapos, pagkasin natin, nababasa natin kung ano ang nakagad. So, nagdudumen na agad ang ating puso at isip sa mga nababasa natin, mga nasa Facebook na nakasulat. Nagdudumen na ang ating mga isip. For men will be lovers of themselves. Ito katotohanan. Totoo po nangyayari eh. Puro sarili natin, inisip natin eh. Masyado na tayong sakim sa mundo natin. No? Ako na lang, puro sarili mo, inisip mo, yung hindi mo na inisip ang iyong kapwa-tao. Ito rin ang nagiging problema sa loob ng isang kongregasyon. Wala na tayong inisip kundi ang sarili natin. Bakit? Lovers of money. Pansinin niyo po, ang pera hindi masama. So, pero siya ang nagiging ugat ng kasamaan. Tandaan niyo po yun. Bakit nagiging ugat ng kasamaan? Diyan papasok po ang inggit, kasakiman, na po kapagiging gahaman, nandiyan na po lahat. Dahil sa pera, nagiging mayamang ka, nagiging mayabang ka, nagiging boaster ka, kapag malaki ka, nagiging proud ka. Po, dahil sa pera, nagbablaspheme ka na. Iniisip mo na sa iyo lahat ang pera. Dahil sa iyong pagsikap, dahil sa iyong lakas, may pera ka. Hindi ka na marunong sumunod sa Panginoon. Lalo-lalo sa iyong mga magulang. Ito yung nangyayari. Nagiging hindi ka na marunong magpasalamat at nagiging hindi ka na pagkipanal. Hindi ka na marunong magmahal. Hindi ka na marunong magpatawad. So yun po naging dahilan dahil po sa lovers of money. So, without self-control ka na. Dahil feeling mo, kaya mong bilhin lahat ng pera sa mundong ito. Ganyan ang mga nasa isip ng mga mayayaman ngayon. Kala nila kaya nilang bilhin ng pera. No? Hindi mo kayang bilhin ang kaligtasan mo. Tandaan natin. No?
Sabi niya doon, nagiging traitor na tayo, nagiging headstrong, nagiging haughty, nagiging lovers of pleasure rather than lovers of God. Dahil po doon, dahil bakit? Hindi na tayo marunong magpasalamat sa Panginoon Diyos. When we learn how to be thankful to God, pansin niyo po, naiintindihan mo na wala kang gamit sa mundong ito o wala kang buhay sa mundong ito kung wala ang Diyos, then you will become humble enough to accept what everything you have. Why are people ungrateful? Bakit ba hindi tayo marunong magpasalamat? Ito madalas na katanungan ng tao. Mga bata, binigyan na ng kalooban, ng regalo, para pang hindi masaya. Grows out of pride and a self-centered entitlement perspective ang umiiral sa bawat isa. Pansinin niyo po, napakahirap magregalo sa anak, di ba ba? Baka hindi magustuhan ng anak ninyo. Bakit nagiging mahirap magregalo sa anak? Kasi hindi natin napalaki ang anak natin ng tama. Kung palakihin ninyo ang anak ninyo ng tama na may takot sa Diyos, kahit ano mo ibigay mo dyan, matututo magpasalamat dyan. Naalala ko yung mga anak ko tuloy. Pag mayroong gustong bilhin sa mall, magkano yan? Pag sinabi kong expensive, hindi natin ma-afford. Tingnan mo na lang. Okay. Tingnan na lang nila. Hindi ko ma-afford eh. Tingnan niyo po. So hanggang lumalaki sila, birthday mo, ano itong regalo? Okay na, huwag namang regalo. Tingnan niyo po. Okay. Kaya tipid ako sa regalo eh. Ang anak ko. Meron din regalo. Ano po? Kasi isang bagay na mauntindihan natin yan. No, kaya po, unawain natin, tulungan natin ang mga anak ninyo sa pagpapalaki para hindi sila maging ungrateful. Ano po? Ganoon din sa Panginoon Diyos. Ano man ang ibigay ng Diyos, magpasalamat ka. Pagkat nagiging dito po dahilan ng manifest a lack of respect for God. Kasi po, palakihin mo po ang tama ang anak natin. Respeto ka niyan. At yung bata naman, matututong magrespeto sa iyo. Nalala niyo yung command ng children, obey your parents for this is good, sabi noon. Yun lang ang binabasa lagi. Pero yung verse 4 po, may katugtong po yun. Children, parent, do not provoke your children. So, respeto, bawat isa pagmamahalan is vice versa. The same way, ganun din sa Panginoon Diyos. Dapat po ang Panginoon Diyos lagi natin minamahal, nire-respeto, sapagkat kung titignan nyo, kung walang respeto ang Diyos sa atin, matagal na tayong patay lahat. Tingnan niyo po. Kaya sabi niya, faith, hope, no love, can germinate in an ungrateful heart. Walang mga nangyari dyan. Hindi tutubo ang pananampalatayang tunay. Hindi tutubo ang pag-asa at tunay na pag-ibig mo kung hindi ka marunong magpasalamat. Kaya po, sabi ko nga, in everything, magpasalamat tayo. So marami na tayo na-receive o narinig ng ganitong lesson. Ano po? Tingnan natin. Katulad po ng giving natin. Ang giving po is not just an obligation. Hindi po obligasyon ito eh. Isa po itong pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Dahil may tinanggap kang financial na blessing sa trabaho mo, no? Mga nagbigay sa iyo, diba? So ito yung paraan na pagpapasalamat mo sa Panginoon Diyos sa paglalagay mo ng giving dito tuwing linggo sa collection natin. Takala natin is just an obligation. No, hindi po obligasyon yun. Diba? Okay? So, tinan niyo po, ang cycle na to. In everything, give thanks. Yung sa gitna ng malaking puso, lovers of themselves, proud, unthankful, unholy, unloving, headstrong, haughty. So, yun po yung mga nakasulat po na binasa sa Biblia. Pansinin niyo po, not lovers of God. Sasabihin mo, mahal ko si God. Sabi ko nga dun sa isang tao, mahal mo si God, inasaan ka paglinggo. You cannot say, I love you God, pero wala ka. You cannot say, kasi alam niyo po ba ang pagsamba? Isa rin po ito yung pagpapasalamat. Dahil nandito pupunta ka eh. Pag nagtithank you kay God, the more pa nga kumakanta ka, you give thanks to the Lord. So isa po rin yan. Napo, kung minsan nagiging traitor na tayo. Nilalapastangan natin ng Panginoon, despisers of good, brutal, wala na tayong control. So yung mga bagay na nabasa natin kanina, 2 Timothy chapter 3 verse 2 po sa 1 Thessalonians. Titingnan natin.
marami tayong dapat ipagpasalamat. Totoo po ba yun? Marami tayong dapat ipagpasalamat? Amen. Di ba? Madami, no? Di ba? Yung mga lalaki nandito po, nagpasalamat ba kayo kanina umaga dahil sa inyong mga asawa? Mga lalaki, nag-pray ba kayo? Thank you sa asawa ko. Di ba? Ganun di ba kayo mga babae? Nag-thank you din kayo sa asawa ninyong lalaki? Ngayon, nag-thank you ba kayo sa mga anak nyo? Kayo mga anak na nandito, nag-thank you ba kayo? May nanay, tatay kayo? Lord, thank you po sa parents ko. Diba? Pansinin nyo po. O baka naman nag-thank you lang kay God pag may natanggap kayong pera sa nanay, tatay nyo. Lord, salamat po kay mami, binigyan ako ng 1,000 ha. Tingin nyo po, kahit ko lang magbigay. Salamat po. Sabi nga niyo, most importantly, every spiritual blessing we have in Christ. Na kay Kristo na po eh. All spiritual blessings are in Christ. Kaya napakalaga po na malaman natin na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, I am so thankful that I am still alive, that I am still here, and I can worship the Lord, and I can pray to God because Jesus is in my life. Nasa buhay ko si Kristo. Dapat po maunawaan natin yun. At pagditin na natin our familiar relationship, faithful brethren. Ayan. Sige po. Lord, thank you po. At sa mga kapatid ko po. Sino po sa inyo nagpasalamat? Salamat po sa katabi ko ngayon. Sino po? Salamat po sa kapatid ko kahit na ito ay chismosa. Yan na nyo. Diba? Kung hindi po masama po yung chismosa, ha? Opo, ganon. Then every material blessing, yan, our country and daily provision, thank you po sa mga bagay na ganyan. Nagiging thankful tayong lahat. Kasi po ang problema kasi natin, nagiging thankful lang tayo pag may tinatanggap tayo, ano po? Diba? Sa so, yun, diba? Pag meron na tayo natatanggap na blessing, saka lang tayo magiging thankful kay God. Yung struggle, difficulties in life. Pero hindi naman siguro, Ben, hindi naman maganda yung, Lord, salamat po, binaha kami sa bahay namin. Hindi naman pwede yun, ano? Diba? Hindi po ganon. Diba? Mamaya, binahan na kayo, salamat po, may baha. Meron na namang relief. Ako po, hindi ganon. Huwag po ninyo yung pagpasalamat ganon. Diba? Sabihin na lang po, salamat po, Lord, at kami po ay maayos ang buhay namin. Walang napahamak sa amin. No? Hindi natin mapipigilan kasi ang nature. Sa panahon natin ngayon, sira-sira na ang bundok natin. Kaya, andyan na lagi ang tubig natin. Hindi po. Okay? Now, everything from God. Ano po? Sasabihin niyo po ba yung mga aksidente sa Diyos? Sasabihin niyo po ba yung mga baha sa Diyos? Lindol sa Panginoon Diyos? Hindi po. Kasama pong grade 8 sa mundo na magandero niyan. Pero hindi po kailanman ang Diyos ang may kagagawa niyan. Kagagawan po ng nature natin yan. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga earthquake sa sobrang init na nangyayari, sira ng ionosphere natin, so sira na po nangyayari dahil sa global warming, nagkakaroon na po ng bahala dahil mga puno, sira na po, mga puntok pinatag na, so wala na pong masisiduhan tayong lahat. Yan po ang nangyayari sa buhay natin. Kaya ako ba ay nagbibigay pasalamat sa lahat ng bagay? Tanong ulit natin, ako po ba ay nagbibigay pasalamat sa lahat ng bagay? Tingnan po natin. In Psalm chapter 100 verse 4, pumasok ka sa pintuan na may pagpapasalamat, and into His court with praise, may pagpupuri. Be thankful to Him and bless His name. Diba? Then Psalm chapter 107 verse 22, let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His work with rejoicing. Declare His work. Ano ibig sabihin ng declare His work? I-declare mo ang gawain ng Panginoon na may pagpapasalamat, pagtulong sa kapwa-tao. Kaya sabi ko nga, ang pagtulong ng iglesia ay nararapat to. Papasalamat tayo, may mga taong tumutulong para magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng baha, sa mga tao po nangangailangan ng ating pong mga tulong, pinansyal, spiritual, at physical. Then Psalm 116 verse 17 sabi, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Pansin niyo po sacrifice of thanksgiving. Ang pagpapasalamat sa Panginoon na may kahakibat po na sakripisyo din po talaga. Yan po na binabanggit doon. Kaya sabi niya rin dito, ulitin na natin, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Why? In the name of our Lord Jesus Christ. Because in everything on this world without Jesus, we have nothing.
We've been created because of Jesus Christ. Dahil sa Panginoong Hesus, tayong lahat ay nabuo. Dahil sa Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay nailayo sa impyerno. Dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay nakakatanggap ng pagpapala. Kaya sinabi pa na ng Panginoong Hesus, whatever you ask in my name, ibibigay ko sa iyo yan. But kung hindi ka marunong magpasalamat, paano kang bibigyan ng Panginoong Diyos? Tingnan niyo po. Diba? Kaya sabi niya rito sa Philippians chapter 4, verse 4-7, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Dalawang beses inulit ni Pablo sa Philippians dahil ang Philippians po ay marami silang problema. They do not know how to rejoice in times of suffering, in times of trials. Dapat po, yes, may trial tayo, may suffering tayo, pero we must learn how to rejoice. Matutunan natin yun. Kaya sabi niya, let your pagiging mahinahon makita ito ng lahat ng tao. Sapagkat ang Panginoon ay nandyan. The Lord is at hand. Huwag ka na mag-alala, sabi niya, sa mga bagay-bagay na ito. Sapagkat sa pamalahat ng bagay ay pwede mong hingiin sa Panginoon sa panalangin. Sabi niya, with thanksgiving, Lord, thank you. Let your request be made known to God. And all the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind, Christ Jesus. Alam niyo po ito, isa sa pinaka-paborito kong word din eh. Titingnan natin. Sabi niya doon, kapag marunong lang po tayo magpasalamat kay God talaga, pansinin niyo po, alam niyo yung kapayapaan ng Diyos, kahit nagulo ka na sa isip, diba? Alam niyo po, ang inyong lingkod, ako iniisip ko talaga eh, paano kaya makatulong sa mga tao? Laging ganun ang naiisip ko eh. Sabi ko, paano ang gagawin ko? Pero pansinin niyo po, binibigyan ka ng pangunawa ng Panginoon Diyos. And God will use other people. Gagamitin niya bigla, Brad, pagkaya niyo sa inyo, meron nang gustong tumulong. Tinan niyo po, sige po, Brad, diba? You did not ask anything, you just pray to God. Kapag may tao na lalapit sa iyo, ito namin tumulong. O, nababangkay mo yun ng puso mo, parang nabiging mahinahon ka na, ay salamat kay God. Hindi ka na nag-aalala. Kaya alam mo, mayroong maitutulong ka na eh. So yung mga bagay na gano'n, napakaganda po. Po. And then Colossians chapter 2 verse 7, sabi niya, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Paano ba? Ang Panginoon ba marunong magpasalamat? Ang Panginoong Isus, opo, tuwing malalakad ng Panginoong Isus, lagi siya nagpapasalamat kay God, sa Diyos Ama. Bagamat, si Kristo ay Panginoon na, siya ay Diyos na, pero He learned how to give thanks to God the Father. Kaya po dapat kaya itong gagayahin natin, sabi nga niya, magsilakad kayong gayon sa Kanya, na naguugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Kasi niyo uling-uli, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Yun niyo po, salamat sa Panginoon Diyos. Yan. Kaya sabi rin po niya rito, ang maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. At nandiyay, tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging magpapasalamat. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan, mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi po, naunawaan niyo po, dahil sabi ko sa inyo, ang pagsamba ay pasasalamat dahil sa pag-awit natin ng araw ng linggo. Kaya magpatuloy lang po tayo sa panalangin. Ano po, magbantay tayo, lagi naman pagpapasalamat. Sabi nga niya, being vigilant in it with thanksgiving. Pasalamat lang, pasalamat sa Panginoon Diyos. Tandaan niyo po, malaki po ang blessing kapag marunong tayo magpasalamat kay God. Totoo po yan. Pagkagising mo pa lang, Lord, thank you po kapag nagising. Salamat po sa katabi ko ngayon sa kama ng aking asawa. Salamat po sa anak ko na nasa kwarto. Hindi po. Ganun lang po. Salamat po. At kami po ay muli na namang lalakad kahit na po mahina ang aming isipan ng pangatawan.
Salamat po at nagagaling mo kami sa aming sakit. So, napakaraming pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Napakarami. Kaya kulitin na natin, ang puso dapat ay puno ng gratitude. Marunong magpasalamat. Mga anak na nandito, pasalamat kayo sa mga magulang ninyo. Lalo kayo mga nandito ngayon, mga magulang nyo, mga Kristiyano. Salamat sa mga magulang ninyo Kristiyano. Kung ang magulang ninyo hindi Kristiyano, di ba? Nandiyan dyan, makita yung magulang nyo, nag-iinom, naglalasing, di ba? Nag-awal, nangipag-away. Dami nyo ipagpapasalamat. Kayo mga nandito. Tapos minsan nagre-reklamo pa kayo ng mga magulang din nanay niyo. Nanay, napakadagdalero, napakabuha. Nire-reklamo pa kayo? Di ba? Okay. Bakit ba nagiging ganun isa ng nanay? Dahil sa katigasan din ng ulo ninyo mga anak. Di ba? So, kung titingnan natin, sabi niya, humility, love, respect, faith, hope. Paikot-ikot ang dapat sa puso natin yan. Mga kapatid, ano po? So, kung titingnan natin, by our words, pasalamat, awit, lagi, by the life we live. Yung buhay natin ngayon, sabi ko nga, pasalamat tayo sa buhay natin. At tayo ay nasa katawan ni Kristo by our humble obedience to Christ, by teaching others. Pagtuturo ng salita ng Panginoon sa ibang tao. Napakaganda po, papasalamat. Katatapon, may binisita kami doon. Salamat kami talaga kay God na bisita namin sila. Hindi po, may mga tao pala nang doon sa lugar ninyo. Okay, salamat kami ay pinadala doon ng kapatid na yun at nakilala namin ang kanyang kamag-anak. Now, do I give thanks in everything? Oh yes. There is always something to be thankful. So, titignan natin, being thankful is not dependent on how much stuff we have, on our state in life, but our attitude toward God, His provision and promises. Ano po, ano man ang buhay mo ngayon, sabi ko nga, naalala yung sinabi ko, alam ng Diyos kung ano ang dinaranas mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang buhay mo ngayon. Matuto ka lang magpasalamat. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Just surrender your life to God. I-surrender mo na may pagsunod, na may pagsakripisyo ng punong-puno ng pasasalamat ang buhay mo. Makikita mo ang Panginoong Diyos. Kailanman, bawat hiling mo sa Kanya na may pagpasalamat, ganun po, nandyan siya lagi. Tandaan niyo po, acknowledge ingratitude as a sin. Masama pala ito. Ang hindi magpasalamat kay God. Dapat alam natin lahat yan. Do not major in your troubles. Anong ibig sabihin nun? Kung may problema ka, huwag mo isisihin sarili mo. Huwag mo ibagsak ang buhay mo. Tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam ni God kung anong ginagawa mo ngayon. Alam niya kung ano yung iniiyak ng puso mo. Alam ng Panginoon kung ano yung pinagagalak ng puso mo. Learn to be content with what you have. Matuto ka lang. Express your gratitude in word and in deed. Sa salita, Lord, Pa, thank you so much. But pakita mo ang pagpapasalamat mo sa magulang mo. In the same way, God, thank you so much for my life. Then show it to other people. Ipakita mo na ikaw talaga ay marunong magpasalamat at ang Panginoong Jesus ay nasa buhay mo. Kaya consider what God has done for you. Obey the gospel. You believe, repent, confess, give up tayo sa mga bisita namin na hindi pa nabautismuhan. Napakahalaga po niyan dahil ang pagbautismo ko ay pagpapasalamat sa Diyos. Why? You are accepting the offer of God. In-offer sa iyo God ito, Lord, salamat po. Tinatanggap mo, thank you. Kaya ka nagpabautismo. Yun po isang dapat natin maunawaan. Baptism is a way of thanksgiving to why or how Jesus Christ died for you. Namatay si Cristo para sa iyo. And dahil sa pasasalamat mo, Lord, I will obey you. No matter what, ano man ang ibutos mo sa akin, susundin ko ito. Na may buwang pasasalamat, ng punong-puno ng sakripisyo, sapagkat alam ko kung paano binuhat ang cross sa hanggang Kalbaryo, bubuhatin mo rin ako. Ganyan ang pangako sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya po, sa umagang ito po, dapat naunawaan natin, matuto kang magpasalamat kung ano ang mayroon ka sa araw na ito. Let us all pray.
O Lord God, maraming po salamat. Napakarami namin dapat ipagpasalamat, Panginoon. Hindi kailanman mauubos ang minuto sa buhay namin ng punong-puno dapat ng pagpapasalamat. Alam mo, Panginoon Diyos, lahat-lahat ng buhay namin. So, wala na po kayo masasabi, Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat-lahat. Ito po ang dalangin namin. Salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.